Sa puntong ito naman, kumuha po tayo ng update sa naging special elections ngayong araw sa Antipolo, Rizal. Nasa linya po natin ang telepono si COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Magandang gabi po, Chairman. Si Luisa Erispe po ito, kasama natin si Ryan Lesigues. Magandang gabi, Ma'am Luisa, Sir Ryan. Magandang gabi po sa ating mga kababayan. Opo, Chair, kamusta po? Ano po yung overall assessment po natin ngayon sa nangyaring special elections? Ma'am Luisa, naging napakaayos po ang halala na ginawa natin sa ikalawang distrito ng Antipolo at sadya naman na maaaring hindi ganun kataas ang bilang ng mga botanteng bumoto. More or less, mga nasa 30% pa lang ang initial natin na porsyento ng bilang ng mga botante na dumakot pumunta sa mga presinto. Pero ito po yung naging generally peaceful at wala pong any untoward incident na na-report sa atin sa maghapon. Lalo na yung pagboto po ng ating mga nakatatanda at may kapansanan nung alas 5 ng umaga hanggang alas 7. At ngayon po sa mga oras na ito, nagdadatingan na po sa canvassing area ang lahat po ng mga election returns na ika-canvass po upang makalaman natin sino ang nanalo sa eleksyon nitong maghapon. Chair, si Ryan po ito. Chairman, you mentioned about 30% lang yung voter turnout. Ano sa tingin niyo yung rason bakit mababa po yung voter turnout? Alam niyo po, Sir Ryan, sa lahat naman ng ating special election, kahit yung ating mga plebisito, sadyang hindi ganun kataas lagi ang bilang ng porsyento ng mga bumoboto ng mga kababayan natin. More or less, sanay na po tayo sa ganyan, kasi nga siyempre, lalo na kapag isang posisyon lang ang involved, at number two, lalo pat hindi naman ganun katalaga highly, yung mainit na mainit ang laban. Pero siyempre, ang sa atin pa rin sana, mas mataas pa rin ang bilang ng mga botante na bumoboto, lalo pat pagka ganito ng mga special election. Pero just the same, kontento po tayo sa 30% more or less na yan, sapagkat si Ryan, Ma'am Luisa, wala po kahit isang presinto ang nagkaroon ng failure of election, lahat po nag-function at lahat ng mga presinto ay nag-open at nag-close din nitong hapon na ito pagkatapos ng maghapon. Chairman, do you think may factor din na hanggang alas 3 lang po kasi yung botohan natin ngayong araw? At may ilang mga eskwelahan na may mga humahabol kanina pasado alas 3. So sa tingin niyo po ba dapat mahaba pa yung oras o sakto lang po yung alas 3 na tapos na yung botohan po natin? Maaaring factor din po yan, yung alas 3 ng hapon na pagkatapos ng botohan. Pero wala naman po talaga tayong magawa rin sapagkat sa batas natin, kapag ka ang halala ng isang manual na eleksyon, talagang ang pagboto lamang ay alas 3. Subalit ito naman po ay maaari na compensate na tinatawag sa ating pong pagkakaroon ng early voting hours, alas 5 ng umaga hanggang alas 7 para sa mga vulnerable sectors, yung nakakatanda, yung mga may kapansanan at mga nagdadalang tao. At siguro isa sa mga dapat mapag-aralan sa mga susunod ay yung magkaroon ng batas na ma-extend yung period ng pagboto na hindi lamang alas 3 kahit manual na halalan, kundi hanggang alas 7. Sa darating pong barangay and SK election sa November 2, expect po natin na ang pagboto rin ay hanggang alas 3 ng hapon at hindi po alas 7 ng gabi. Opo. Chairman, isingit ko lang kasi kanina meron pong mga nakita na namimigay ng mga ilang mga campaign materials habang nagkasagawa po ng botohan. So ano po yung magiging investigasyon po natin? Ito po bang mga kandidato na nandito sa mga campaign materials ay maaari pong kasuhan ng COMELEC? Yan po ay siyempre hindi po natin pababayaan, although hindi naman po ganun kadami yung nangyaring ganyan. Pero natutuwa pa rin po tayo, Ma'am Luisa, una, dahil wala po nag-distribute talaga na tahasan ng mga sample ballots papunta doon sa mismong paaralan. Number 2, wala kaming nakita kahit isa na bata na ginamit sa pagdidistribute nito. Pero number 3, yung mga pakonti-konti na nagbibigay ng ganyan at nahuli, amin pong kakasuhan yan. Sapagkat una, bawal na bawal po ang kampanya sa mismong araw ng eleksyon. Isang araw bago mag-eleksyon, pinagbabawal na po ang campaigning. Kung kanina ginawa, kahit yung pagbibigay ng maliliit na polyetos para lamang doon sa i-promote ang kandidatura ng isang kandidato, ay kami po ay magsasampa kaso laban doon sa mga nahuli. Kung yan po ay may epekto sa mga kandidato, titingnan po natin kung directly malilink natin yung ilang nahuli doon sa mismong kandidato. Chairman, you mentioned earlier na nagsisidatingan na yung election returns. Are we expecting na magkakaroon na tayo ng proclamation ng winner early bukas, Chairman?
Baka po hanggang mamayang madaling araw matapos po tayo. Hopefully po sana bago alas 6 ng umaga ay matapos at makapagproklama na tayo ng kandidato at hindi na abutin ng kahit mga alas 11 ng umaga bukas. Okay, Chairman, last na lang po, mensahe po siguro sa ating mga kababayan. Pati na rin po dun sa mga guro at electoral boards, mabibigay na po ba natin yung honoraria para sa kanila? Iyon po ang isang magandang development. Ngayon po habang dinideliver ang mga election returns at mga kagamitan na ginamit sa bawat presinto, ay kaagad na rin po nila na matatanggap ang ating mga honoraria na pinagkakaloob po sa kanila. Ito po yung first time na gagawin at sana sa mga susunod na halalan ay magagawa na rin kaagad natin na sa mismong gabi ng mismong araw ng eleksyon ay maibigay yung nararapat sa ating mga guro. Sa kanila pong lahat at sa lahat ng tumulong po sa atin, maraming salamat. Ito po yung kauna-unang pagkakataon na ang COMELEC ay nakapagsagawa ng halalan in 60 days at not more than 90 days pagkakaroon ng tinatawag na vacancy sa posisyon ng congressman. Okay, maraming salamat po, COMELEC Chairman George Erwin Garcia.